Hello po sa ating lahat. Nakakalungkot itong nangyari sa dalawang sikat na artista na naging politiko. Ang tinutukoy natin itong si Roderick Paulate at saka si Herbert Bautista. Si Herbert Bautista noon ay naging sikat na child star kasama si Janice de Bilin doon sa ah, programa nila na Flor de Luna noon. So, ang tatay nila ay si Colonel Alicante na yan ay si Dindo Fernando. Okay. Pagkatapos, after that, marami na rin naging pelikula itong si Herbert Bautista. So, siya ay magaling na komedyante. Pagkatapos, ito namang si Roderick Paulate ay naging sikat din yan, ano? Magaling din na komedyante. Matatandaan ko yung kapanahonan niya ay yung panahon ng disco. Pagkatapos yung music na ni Rick Astley, okay, so yan, sumasayaw yan si Roderick Paulate. But pinasok nila ang politika. Kung hindi ako nagkamali, itong si Herbert Bautista ay naging mayor ng Quezon City for 9 years. So nagsilbi rin itong si Roderick Paulate diyan sa Quezon City. Kalimutan ko yung position. Okay? Ngayon, ano bang kaso ng dalawang ito? Ang kaso ni Roderick Paulate ay sinasabing may ginawa silang katiwalayan with regard sa yung tinatawag na ghost employee. So, yan yung mag-submit sila ng pangalan ng mga employee, but actually fictitious, so wala. So yung sahod ng mga empleyadong ito ay sila ang kumukobra. Okay? Pagkatapos din itong si Roderick Paulate, I think mayroon din yata yung project. Pagkatapos sinabi na mayroon na nga irregularities na nangyari. Although ang sinasabi ng kanilang mga abogado at siya mismo ay wala silang kasalanan. Okay? Matagal na yung mga kaso ukol sa kanila. So yung ghost employee, pagkatapos project, kung titignan, doon sa kaso ni Roderick Paulate, dahil hindi natin alam kung ilan yung ginawang ghost employee. Siguro mga libo-libo lang yung nakokobra. Okay, pagkatapos din sa siguro kay Roderick kay Herbert Bautista, then kasi may project, kaya lang may mga complaints. So, siguro, kaunti rin kung sakaling mayroon. Pwede rin wala talagang anomalya. So, hindi natin alam ang But may decision na ang Sandigang Bayan na sila ay guilty. So, however, yung kaso ay ini-elevate nila sa Supreme Court. So whatever the decision of the Supreme Court, so yan na yung final decision with regard sa kanilang kaso na isinampa sa kanila. Okay, so yan Ngayon, nalulungkot tayo. Ngunit ang masasabi natin, kung talagang nagkasala sila, so be it. Dapat silang magdusa, dapat silang makulong.
dapat silang magbayad ng damages, whatever the court says. Okay, so yun, ano. But ang batas ay batas. Dapat, ikuan. Ngayon, ikumpara mo itong sinasabing anomalya na nangyari dyan sa Office of the Vice President. Okay, as well as dyan sa Office of the Department of Education. Nung panahon na ng Vice President as DepEd Secretary. So, napakalaking kwan, ano, sa amount. Then, grabe yung kwan, ano, katiting versus napakalaki yung comparison. Although, hindi pa naman na final yan, ano, dahil sinasabi naman ng mga kampo ng Vice President na wala naman daw anomalya na nangyayari, ngunit maliwanag doon sa resulta ng investigation ng Quadcom na hindi talagang grabe, ano, 6 million, 600 million, imagine, para wini-withdraw lang ng ganon-ganon lang, para bang mawala o hindi mahalaga. Ang importante, makalikom sila ng ganyang amount. Now, ang nasasabi natin, ang analysis natin, perhaps nung nandun sila sa Davao, so ganun na nangyari, kaya yung malpractice na yan, so dinila nila sa sa national office, dyan sa Office of the Vice President, as well as dyan sa DepEd Secretary. So, grabe. Yan. So, in the case of yung dalawa, si Herbert at saka si Roderick, yung parang nasasabi natin na talagang may justice dito sa Pilipinas. Ngunit, napakatagal. Okay. At saka kung minsan, as if, ulitin natin, as if impartial. Kasi, siyempre, yung dalawa, hindi naman talaga makapangyarihan yan na may connection. Pero hindi ganon. Dito naman sa kabila, siyempre, grabe, ano, pwede nilang tapatan ang Office of the President sa mga nangyayari. In fact, sila yung umatake sa presidente. So, grabe yung kanilang influence, grabe yung kanilang political base, grabe yung kanilang mga trolls sa social media. So, ganon. Kaya, yan. Naawa kayo doon sa dalawa. We are unhappy for what happened to them. But kung ginawa nila yon, so be it. Ngunit, ganun pa man, sana pare-pareho, ano? Ano ba yung sinabi sa Ilocano? Pare-pareho mong dapat pareho, ano? So, yan, equal. So, ganon. Ang punto natin, dapat yung justice na ibigay sa kay Herbert at saka Roderick, dapat maibigay din yan sa kung sino man ang nagkasala. Maybe powerful o hindi gaano, o katulad natin mahirap, dapat lahat ay mabigyan ng hustisya. So, yan ang masasabi natin. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating